Hello, ako si Madam P at ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sana mag-comment kayo dyan sa baba, guys. Huwag kayo madamot sa comment. Yung mga nagko-comment dyan, maraming salamat sa inyo. I love you all. Diba? Anyway, so this is for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. O, diba? Lumabas agad yung sign mo. The Hermit. This is Virgo energy. If you don't like the way I read, pwede ka nang mag-next video. Ten of Pentacles at saka the Star. This is Aquarius, Taurus, Capricorn, Virgo energy. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. So, nakikita natin, you are taking actions na pagdating sa mga bagay na gusto mo. Like, for example, goal mo, wishes mo, diba? You want to be successful. Na maganda dyan, pinupush mo yung sarili mo. Pero at the same time, ina-enjoy mo lang din with the sun. Balik mo na yung mga makapagpasaya sa'yo, ginagawa mo lang, parang ganun. Tapos with the High Priestess, this is also yung lakas ng iyong intuition, yung spiritual ability mo, yung iba sa inyo, ginagamit mo to, at nakakatulong din sa'yo para pagdating sa career, yung iba sinasama na rin yun eh. Parang ginagamit mo na rin yung abilidad mo na maybe sa usaping spiritual, para yung iba mag-manifest ng pera, ganito ganyan. And which is good, nakakita tayo ng magandang effect sa'yo, nakakatulong siya. So, ituloy-tuloy mo lang. Iba naman, maybe sa mga guide na nakuha mo, like for example, sa akin, di ba, yung mga sinasabi ko sa'yo, ay yung iba, tagal na naka-follow sa akin. So, yung mga guide yan, ina-apply nyo na lang rin sa buhay nyo. So, which is good. Ayan, talaga talaga siya. Ten of Pentacles, this is money. Pero, etong money na to, nakakatuwa kasi hindi mo siya kailangan hanapin eh. Parang kusa siyang ibibigay sa'yo. Basta enjoyin mo lang yung mga bagay na ginagawa mo. Okay? Punta tayo sa person na kakonect mo pagdating sa love. Person na kakonect ni Virgo pagdating sa love. Kinikilig ako sa part na ito. Diba? Nakaramdam ako ng kilig doon sa part na yun. Wait lang ha. Nilalatag ko pa yung cards. Huwag kayong excited. Pero kinikilig na ako dito sa part na ito. Pwedeng, pwedeng nag-end na yun sa inyo ng person na to. This could be a past person. Okay? Nakakakilig siya kasi with the moon, siya, lumalabas ka pa rin sa panaginip nitong taong to eh. Tapos, with the Ten of Swords, I feel like, nag-end yun sa inyong dalawa pero hindi siya naging tapat sa'yo. Or, hindi, kumbaga parang andun na lang yung acceptance. In-accept niya na lang kasi yung ending. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi kanya minahal or hindi kanya gusto or what. The Three of Wands, nakikita natin na mimiss ka nitong person na to ngayon. Okay? Although yung iba kahit with the Nine of Pentacles, Nine of Cups, pwedeng may other options dito. Hindi niya yun feel eh. The other option, lumalabas lang siya as the Page of Swords. So, pwedeng may children or child na involved sa connection nilang dalawa. Or, with the Page of Swords, nakakita tayo dito ng parang ang mas nakikita niya dun sa tao na kakonect niya is yung mga negative or sa immaturity, alam mo yon. Lalo na with the Devil, Capricorn energy dito sa sumunod dito. So, hindi niya, parang may ugali yung other person na naging dahilan ng mawalan siya ng interest dun sa taong yun. Okay? Anyway. Emotional sa isa't isa. Emotional niyo sa isa't isa.
The Justice card, ayan. Kanina pa yun lumabas eh. You could be dealing with the Libra. Lumabas ulit siya. Two of Wands is here. And the Ace of Swords. Emotions mo, alam mo, nawiwirdohan din ako sa ano ko ha. Kasi parang kinikilig ako sa'yo pero pwedeng wala kayong connection or magkalayo kayo. Ito person na to. Pero kinikilig ako dun sa energy niya kasi, alam mo yun, parang ikaw, pwedeng natutunan mo na lang din enjoyin yung connection ninyo ng person na to. Tapos with the Justice card, I feel like yung focus mo ngayon sa new beginning pagdating sa iyong career, diba? Sabi ko nga, diba, parang ini-enjoy mo na lang kasi mga bagay-bagay, including yung connection ninyo ng person na to. So, ayun. Ayan, no? Four of Swords. Especially if you are this person na kung matulog ka, naka-headset ka pa, or may mga pinakikinggan ka, music, or ako, yung iba ginawa na akong pampatulog eh, no? Tapos, okay lang naman yun. Kaya lang bago kang matulog, mag-comment ka muna. Ano yung emotions ng person na connect mo? Page of Pentacles, the Six of Swords. Nakakita tayo ng pag-worry dito sa person na to. If there's a child or children na involved, isa pa yun sa kinaka-worry niya eh. Diba? Kung may children na involved sa connection ninyo. For example, may anak siya or ikaw, nakikita natin yung pag-worry niya doon sa particular child na yun. The Six of Swords, you might feel like naka-move on na tong person na to kasi yung iba walang connection. So, parang pakiramdam mo, naka-move on na yung person na to. Pero, the devil is here eh. With the Three of Swords. Hindi pa siya naka-move on. Nasasaktan lang siya. Meron lang nagmamanipula sa kanya ngayon. Like, pwedeng may, especially nga dun sa third person energy. Pwedeng, yun yung nagmamanipulate sa kanya ngayon. Pero, di pa siya naka-move on. Nag-iisip pa rin siya sa'yo. Nagde-daydream pa rin siya. Pero, sa inyong dalawa, kasi ikaw, parang, humawak ka dun sa, pag-iisip na, kung dadating, kung mangyayari, mangyayari. Kung hindi, anong gagawin ko? Wala nga naman. 'Di ba? Tapos siya, iniisip ka niya, tapos kaya siya nag-worry, kaya siya nalulungkot, kasi siya yung nag-iisip ng negative sa inyo ngayon. Parang, possible pa ba yun? Parang ganun. Which is, the way I say this, parang pinagdaanan mo na rin yun. Bago ka maging ganyan, dumating ka din sa point na naging negative ka sa connection ninyo, sa pag-iisip mo sa kanya. Diba? Pero nalagpasan mo yun and nag-focus ka na lang sa mga bagay na makakapagpasaya sa'yo ngayon. Diba? So, ano yung near future sa inyong dalawa? Four of Cups and the Lovers. Ten of Cups. Wow. Ganda. Seven of Swords. The Queen of Swords. The Empress is here. The more you love yourself, the more na, unfortunately, marami na inggit sa'yo. Including, yung iba pwedeng kilala ka or alam ng person mo, yung tungkol sa'yo. So, the more you love yourself, the more you focus on yourself, the more na apektado siya, nainggit siya. Parang may ganun. Clarify the Seven of Swords. Ayun, tumalon. The Eight of Wands is here. Five of Wands.
May nakikita tayo ditong reconciliation pero patago. Be careful lang kasi pwedeng ito lumabas sa third party situation. Pwedeng ma-involve ka sa third party situation dito sa taong to. Kasi patago siya eh. And there could be a relationship, situationship sa inyong dalawa, connection na pwedeng bawal. Pwede rin naman kasing hindi magka-relasyon. It's just that may connection or komunikasyon sa inyo na hindi pwede. Parang ganun. Pero kasi with the 5 of Wands, inilalaban or pinaglalaban. Ayun lang. So anyway, thank you for watching. I love you all. Pa-comment dyan sa baba, wag kayo madamot. Medyo naantok na ako. Kasi ngayon dito eh. Ang tawag dito. Magsi 6 AM na. Ayun lang. Wala lang. Shinare ko lang. Gusto ko i-share yung antok ko eh. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.